Sa mas tumitinding mga panghaharas ng mga Chinese ships laban sa maliliit na vessel ng Pilipinas, ay ano nga kaya ang kahihinatnan ng mga pangyayaring ito sakaling hindi na maiwasang mapuno ang panig ng mga kaalyado ng kanilang mga bansang binubuli? At kaugnay pa rin sa usapin patungkol sa mga barkong pandigma, ay kaya nga ba ng mga ipinagmamalaking aircraft carrier ng mga incheck na makaligtas sa anumang sakaling mga pag-atake na gagawin dito ng puwersa ng US? At ano-ano nga bang mga taktika o pamamaraan ang maaaring isagawa ng Amerika para lubos ngang mapalubog ang maladambuhalang mga vessel na ito ng Chinese Navy? Tara mga kataps, talakay natin yan sa video na ito. Grabe, sa sobrang katapangan at maging sa sobrang kagitingan ay hindi nga talaga pahuhuli ang persang pangkaragatan ng China sa mga bagay na ito. Lalo na kung ang kanilang kaharap ay yung isang maliit na bangka o isa nga lamang resupply vessel na alam nga nilang walang kahit anumang magiging panlaban kontra sa mga armas na taglay ng kanilang di hamak na mas malalaking Coast Guard ships. Kung sa bagay ay ano pa nga bang bago sa mga kaganapang ito? Hindi nga ba't bukod sa latest na pambobomba ng mga tsekwa ng tubig laban sa mas maliliit nating vessel na maghahatid lang naman sana ng supply para sa mga Pilipinong sundalo na nakahimpil sa nakasadsad na BRP Sierra Madre, ay matatandaan ngang noong buwan ng Nobyembre taon ng 2021 nang huli rin ngang pinatikim ng water cannon ng mga Chinese ang isa ding maliit na bangka ng Pilipinas na katulad din sanang magsusupply patungo pa rin sa Ayungin Shoal. Pero hindi lang ang panghaharas gamit ang mga kanyong tubig ang siyang ilan pa sa mga naging pambubuli ng mga incheck laban sa ating hukbong pangkatubigan, kundi kasama na rin nga dito ang madalas nilang panghaharang sa maraming mangingisdang Pilipino. At idagdag mo pa ang ilang mga insidente na kung saan ay ginamitan o tinutukan pa nito ng mga military grade laser light ang ilan sa tripulante mula sa hanay ng ating Philippine Coast Guard. Pero wag ka, sapagkat sa lahat ng mga ginagawang ito ng mga Chino ay ipinagtatanggol at talagang binibigyang kapwiran pa ng kanilang mga opisyal, partikular na ng Foreign Ministry ng China. At sinabi pang ang mga pagmamaniobra na ginawa ng kanilang Navy ay isa umanong profesional na hakbangin at ang kanilang mga pagbababala ay naaayon din daw sa naaangkop na pagpapatupad ng isang batas. Biruin nyo yun mga kataps, binomba ka na nga ng tubig, hinarangan pa ang inyong mga barko, pinipigilan pang manghuli sa lugar ang ating mangingisda, tinututukan pa ng mga delikadong ilaw o laser ang ilan sa ating mga tagabantay sa dagat, pagkatapos sa huli ay tayo pa pala ang naging mali at sila na lang lagi ang nasa panig ng tama. At take note pa mga kataps ha, karamihan pa sa mga insidenteng nasambit ay nangyari nga sa bahagi ng Second Tomas Shoal o itong ang sakop na nating bahura ng Ayungin, na kung susukatin ng distansya mula sa Palawan ay may layo nga lang na 124 miles o katumbas ng nasa 200 kilometro lamang, na higit ngang mas napakalapit kaysa naman kung ito ay ikukumpara sa mahigit 1,000 kilometrong distansya mula naman sa pinakamalapit na major landmass ng China na Hainan Island. Biruin nyo yun, di ba? Mahigit 800 kilometro ang agwat ng lapit ng Pilipinas sa naturang bahura kesa nga sa lupain ng mga Chino. At kahit pa nga hindi sukatin o kaya tignan na lang sa international na mapa, ay masasabi talagang mas lamang na ito nga'y maituturing na pag-aari ng ating kapuluan. Pero baliwala ang lahat ng mga ito para sa mga incheck, lalo pat maging ang naging pagkapanalo natin sa dahig ay hindi nga umano nila kinikilala, sapagkat mas pinaninindigan nga nila ang ukol sa imahinasyon nitong ang siyam na gatlang naguhit. Subalit ang pinakamasaklap pa dito base sa ilang mga latest na mga ulat ay mas pinupursige na rin ngayon ang panig ng Beijing na tuluyan ng paalisin sa Ayungin ang nagsisilbing outpost ng ating puwersa na naroroon, o ito pa rin ngang kinakalawang na pero matatag pa rin kumakapit sa pagkakatindig na ating ngang BRP Sierra Madre. Sa kabila namang banda, kaugnay pa rin ng lantara mga pambubuli na ito ng China sa mas maliit na puwersa ng Pilipinas, ay mariin namang kinondena ng ilang mga nasyon ang naging hakbanging ito ng mga Chinese.
At kasabay din niyon ay ang muling pagwa-warning ng US sa China na obligado nga silang ipagtanggol ang long-time ally na Pilipinas sakaling ang maharap tayo sa anumang mga arm attack na gagawin ng sinumang mga kaalitang panig. Kasama rin sa mga matinding nagpakita ng suporta para sa ating bansa ukol pa rin sa mga pangyayari ay ito ngang panig ng United Kingdom, Australia, European Union at maging ang nasyon ng Canada, lalo na ang side ng Japan na sinabi pa ngang totally unacceptable ang mga ginawang ito ng puwersa ng mga Chino. Sa mga kaganapan ngayon ay lagi na lang nating naibabalita ang ukol sa mga ginagawa ng mga incheck na tila nga ba ay talagang sinusubukan kung gaano kahaba ang pasensya ng ating depensa. Pero real talk lang din mga kataps na kahit naman maubos ang ating pagtitimpi at magpasya na tayong patulan ang mga nakakairitang paulit-ulit na wari mga panghahamon na ito ng China, ay wala din naman talaga tayong maipantatapat pa sa ngayon pagdating sa laki at dami ng hukbo at mga kagamitang pandigma na pag-aari naman ng mga Chinese. Subalit kung sa ngayon ay oo nga't hindi pa tayo makasasabay pagdating sa kung lakas ng pwersa ang pag-uusapan, ay ano naman kaya ang maaaring mangyayari halimbawang hindi man tayo ay ang mga kaalyado naman natin ang siyang mapikon at magparana sa mga Chino sa kung ano ang nararamdaman ng isang bansang binubuli. Total naman ay nandito na rin tayo sa issue ng panghaharas gamit ang mga barko ng Chino, kung kaya't gawin naman nating halimbawa ang kanilang mga pinakamalalaking aircraft carrier kung kakayanin nga ba nitong makaligtas sakaling ito naman ang maging pinaka-target ng US pagdating ng pagsiklab ng isang tunay na digmaan. Sa isa sa nagawa na nating video ay tiyak na napanood nyo na ang naging pagtalakay natin sa kung ano ang magiging kahinaan ng mga US carrier pagdating sa banta ng mga Chinese Dongfeng anti-ship missiles. Pero sa ngayon ay babaligtarin naman natin ito at ang magiging topic nga natin ngayon ay kung makakasurvive kaya ang pinakamalaking vessels ngayon ng PLA Navy sakaling ang puwersa naman ng mga kano ang magsagawa ng pag-atake upang ito ay lubusang palubugin. Sa kasalukuyan ay paspasan at mabilisan talagang nagbubuo ang PLA forces ng isang armada ng kanilang mga aircraft carriers. At kasabay nga niyon ay ang pagkakandak din ng mga ito ng ilang mga dual carrier operations habang patuloy pa ang pagsusumikap para makapag-develop din ng mga 5th generation stealth fighter na kaya namang i-launch mula pa rin sa kanilang Liaoning at Shandong aircraft carrier. Pero bagamat sinasabing advance na din umano ang mga teknolohiyang inilapat lalo na sa dalawang nahuling indigenous aircraft carrier na binuo ng China, ay masasabi kayang ganun na rin nga ba kalakas ang taglay nitong mga pangdepensa? Armado na nga ba ito ng mga laser weapon at gayon din ang ilang mga mahuhusay na interceptors at mga electronic warfares? At kung gayon man ay gaano nga ba kalakas ang mga nasambit na layer defenses kung ito naman ay ikukumpara sa ginagamit ding pandepensa ng mga US aircraft carriers? Sa makatotohanang pag-aanalisa ay pagdating pa lang sa kalidad ay wala naman talagang ikalalamang pagdating sa kahusayan ang mga vessels ng China kung ito ay ihahambing sa mga super carrier ng US Navy. Pero bukod nga doon ay dapat ding tandaan na ang kaligtasan ng isang malalaking warships na tulad nito ay nakadepende din sa mga barko na nakapaligid dito o yung isang formation na tinatawag namang CSG o Carrier Strike Group na kadalasan nga ay katuwang nito ang ilang bilang ng mga destroyers at cruisers pati na ang mga submarino, depende sa kung anong klase ng misyon ang kanilang isasagawa. Subalit sabihin na nating maski ang China ay ganoon din naman ang gagawin para protektahan ang kanilang mga higanting barko, ay sa paglipas pa ng ilang mga taon ay mas dadami naman ang banta laban sa kanilang mga carriers, kaugnay na rin sa ilang mga development na puspusang pinagkakabalahan ngayon ng hukbong pangkaragatan ng Estados Unidos. At ang isa lang sa halimbawa dito ay sakaling magtagumpay na ang mga kano sa pag-equip ng mga hypersonic missiles para sa kanilang mga Samuel class large destroyer sa taong 2025.
At gayon din ang sagara na ring pagsasagawa ng mga ito para sa mga laser weapons na maaaring gamitin ng isang warships, kung kaya naman mas tataas ang ilang mga banta para sa magiging kakayanan ng US Navy upang wumasak at mapalubog ang isang carrier na pag-aari ng PLA Navy. Pero mga kataps, bukod sa mga nabanggit na natin na mga future weapons na maaaring gamitin ng Amerika para nga ipanlaban sa ipinagmamalaking vessels ng mga Chino, ay sa ngayon pa lang ay may kakayanan na rin namang durugin ng US forces ang carrier fleet ni Xi Jinping sa pamamagitan ng tatlong mga epektibong mga pamamaraan. Unang-una na dito ay sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng ngayoy mga 5th generation warjets ng US na siyang ang maaaring maging dahilan para ma-overwhelm ang mga sandatang pandepensa ng mga Chinese aircraft carrier. Kung susuriin kasi ay pagdating pa lang sa mga American-class amphibious assault ship ay kayang-kaya na agad nitong mag-deploy ng nasa 13 to 15 units na mga F-35V, habang ang carrier air wings naman ito ay maaari ding maglunsad ng isang formations mula naman sa mga F-35C. Pero ang mas matindi pa nga doon ay kung sakaling ang sa Pasipiko maganap ang pinaka-focus ng salpukan, ay maaari ding sumuporta sa mga pag-ataking ito ang mga land-based fighter na tulad ng mga malulupit na F-22 Raptor at mga variant na F-35A na sa ngayon naman ay madalas na nakahimpil mula sa isla ng Guam, gayon din sa ilang mga US airbase na nasa bansang Japan, kasama na ang ilan pang units na nasa iba pang mga forward locations. Bilang karagdagan pa sa puwersang ito ay para sa kaalaman din ng iba na sa ngayon ay bukod sa 34 units na mga operational na F-35 warjets na pag-aari ng Japan Air Self-Defense Force, ay may nakahain pa itong sandamakmak na order ng naturang mga multi-role fighters na aabot sa bilang na mahigit 100 units. Kung kaya't sakaling ang ma-deliver na ang mga F-35s na ito, ay tiyak ngang makatutulong din ang mabubuong malaking formation ng mga 5th generation aircraft para sa magiging laban ng magkatuwang na US at Japan kontra sa naghahari-harian ngayon sa Pasipiko na puwersa ng mga inchik. Oo nga't sa panig ng China ay meron din naman silang dine-develop ngayon na mga 5th generation carrier launch na mga J-31 warplanes, subalit hindi pa malaman sa kasalukuyan kung gaano pa ito katagal, at mas ang tanong din dito ay kung kakayanin din ba ng mga nasabing binubuong Chinese jet na tapatan ang husay mula sa taglay ng mga sophisticated warfare systems na mga 5th generation fighter na pag-aari ng Tokyo at ng Estados Unidos. Kung kaya't sa madaling sabi ay mas aasa pa rin sa ngayon ang sandatahan ng China sa ilang daan din naman nilang units na mga aircraft na tulad ng 4th generation jet na J-10 at ang hindi din naman impactful o kalakihang fleet ng kanilang mga J-20 stealth fighter. Bukod sa air power ay ang isa din sa dapat na ikabahala ng mga aircraft carrier ng China ay ang mga pag-atake mula sa Tomahawk missile ng US na ilulunsad naman galing sa mga BLS o yung vertical launch system na naka-install sa mga Arleigh class destroyer at mga Ticonderoga class cruiser ng US Navy. Ang mga missile na ito ay isa rin talaga sa maaaring agad na magiging response ng mga Amerikano laban sa vessels ng China, lalo pat tinatayangang kaya nitong maglakbay ng hanggang sa 900 miles sa ilalim ng curve o aperture ng karamihan sa mga ship-based radar. And last but not the least ay ang isa pa sa maaaring pinakapanggalingan ng pag-atake para mapalubog ang isang Chinese carrier ay itong ang mga submarino ng Amerika, partikular na ang mula sa hanay ng mga Block 3 at mga Block 5 na Virginia class attack submarines. Sadya din kasing naaangkop para sa ISR o yung mga misyong may kinalaman sa intelligence, surveillance at reconnaissance ang mga naturang submarine class, sapagkat sa pamamagitan ng mga makabagong quieting technologies o yung mga teknolohiyang inilapat para sa mas ikatatahimik na mga Virginia, gayon din ang mga advanced sonar na taglay nito, at lalong-lalo na yung kakayanan nilang mag-deploy at mag-recover ng mga undersea surveillance drones, kung kaya't tiyak ngang ang mga Virginia class
lang ang pinakamas makalalapit para nga mapuntahan ang isang napakadelikadong lokasyon o yung maituturing bilang isang high threat area. Paalala lang mga kataps na ang pag-aanalisa na ito ay base lamang sa mga declassified informations at tiyak ngang higit pa sa mga ito ang tunay na kakayanan at gagawing mga pamamaraan ng pwersa ng Amerika. At maging kahit sa side ng China ay maaari din namang may malupit din itong pinaplano para nga makasurvive ang kanilang mga aircraft carrier sakaling ang targetin ito na mga pagtira mula sa US forces. Pero isa lang ang pinaka-ipinararating natin sa video na ito at iyon ay ang kung anumang paghahari-hari ang iniaasta ng mga Chino sa Indo-Pasipiko laban man sa Taiwan at lalong-lalo na sa ating mga maliliit na vessel ay imposible ngang gawin ng mga Chekwa lalo na sa mga bansang alam naman nilang lumalaban at may ibubuga talaga pagdating sa puwersa at lakas ng hukbong sandatahan. Pero hindi man sa ngayon o baka paglipas pa ng ilang panahon ay sana nga ay yumabong at mas umunlad pa hindi lang ang ating sandatahan kundi ang kabuuan ng ating nasyon upang sa gayon nga ay hindi na tayo masyadong aasa sa suporta ng ilang mga kaalyado. At higit sa lahat ay nang hindi na rin tayo dedepende sa kung anumang mga produkto na nanggagaling mula sa gawa ng bansa ng China. Lalo pat isa ito sa maaaring nagiging dahilan kung bakit kinakaya-kayanan lang tayo na paulit-ulit na bulihin sa sarili pa naman at lehitimong teritoryo na nasasakupan ng ating soberanya.